Batanes, parte ng Taiwan at pag-aari ng China? Naglabas ng isang kontrobersyal na pahayag ang ilang Chinese scholars na nagsasabing ang Batanes, ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas, ay isa umanong natural geographical extension ng Taiwan. Dahil inaangkin ng Beijing na bahagi ng China ang Taiwan, iginiit ng mga scholar na dapat ding mapasailalim sa soberanya ng China ang Batanes. Ang naturang pahayag ay iniulat ng Maritime Monitoring Group na SeaLight sa ginanap na West Philippine Sea Summit sa Pilipinas. Ayon sa grupo, ang ideya ay tinalakay sa isang symposium na isinagawa sa Guangzhou, China, kung saan dumalo ang ilang eksperto mula sa iba't ibang Chinese academic institutions. Batay sa ulat, sinabi ng mga Chinese scholars na magkapareho ang pinagmulan ng mga katutubong naninirahan sa Batanes at Taiwan. Dahil dito, iginiit nila na ang Batanes ay isang natural na extension ng Taiwan at wala umanong legal na batayan ang maritime delimitation sa pagitan ng Pilipinas at Japan na sumasaklaw sa bahaging malapit sa Taiwan Strait. Bagamat hindi ito opisyal na posisyon ng gobyerno ng China, mabilis itong naging usapin dahil sa posibleng implikasyon nito sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Agad namang tumugon ang pamahalaan. Mariing tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang pahayag at tinawag itong kalokohan at walang anumang legal na batayan. Ayon kay Teodoro, hindi dapat balewalain ang ganitong uri ng mga pahayag dahil maaari itong magsilbing indikasyon ng mas malawak na layunin ng China sa rehiyon. Dagdag pa niya, kapag hinayaang paulit-ulit na ikalat ang mga ganitong naratibo ng walang pagtutol, maaari itong magamit upang baguhin ang pananaw ng publiko at baluktutin ang kasaysayan. Sinabi rin ng kalihim na hindi malayong bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China upang palawakin ang impluwensya nito sa Western Pacific. Kasabay nito, nanawagan din ang ilang maritime at defense experts na seryosohin ang naturang pahayag. Ayon sa kanila, bihirang magkaroon ng symposium sa China tungkol sa mga sensitibong usaping may kaugnayan sa soberanya nang walang pahintulot o kaalaman ng mga kinauukulang autoridad. Bagamat hindi ito nangangahulugang opisyal na pulisya ng Beijing, mahalaga pa ring bantayan ang mga ganitong diskusyon dahil maaari itong maging bahagi ng tinatawag na narrative building o unti-unting paghubog ng opinyon upang suportahan ang posibleng mga hakbang sa hinaharap. Nagkataon ding lumabas ang naturang pahayag ilang araw bago ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 na Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Noong Hulyo 12, 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin ng tribunal ang ilang karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling at patuloy nitong tinututulan ang naturang desisyon. Sa kabilang banda, mahigit 30 bansa na ang nagpahayag ng suporta sa Arbitral Award at paulit-ulit na nananawagang igalang ang international law at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalakas din ng Pilipinas ang ugnayang pangsiguridad sa iba't ibang kaalyadong bansa. Lumagda ang Pilipinas ng mga bagong defense at military cooperation agreements upang higit na mapalakas ang kakayahan nitong protektahan ang teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Mahalagang tandaan na ang Batanes ay may napakalaking strategic value. Matatagpuan ito sa pagitan ng Luzon at Taiwan at nagsisilbing mahalagang bahagi ng tinatawag na First Island Chain, isang lugar na may malaking kahalagahan sa seguridad ng rehiyon. Dahil dito, matagal nang nakatuon ang pansin ng iba't ibang bansa sa Batanes, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Chinese government na inaangkin nito ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng China. Gayunman, ipinakita ng naging pahayag ng ilang Chinese scholars na patuloy ang paglitaw ng iba't ibang naratibo kaugnay ng mga teritoryong malapit sa Taiwan at West Philippine Sea.
Samantala, nananatiling malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Ang Batanes ay isang ganap na lalawigan ng Republika ng Pilipinas, kinikilala sa ilalim ng konstitusyon ng mga umiiral na batas ng bansa at ng pandaigdigang batas. Ipinagpatuloy rin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at ang pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya, international law at pagpapalakas ng pambansang depensa. Habang nagpapatuloy ang mga usaping may kaugnayan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, inaasahang mananatiling mahalagang bahagi ng pambansang seguridad ang Batanes at patuloy na babantayan ng pamahalaan ang anumang pahayag o hakbang na maaaring makaapekto sa soberanya ng bansa. Inaresto si Senador Rodante Marcoleta. Ngunit ilang sandali matapos siyang isailalim sa kustodya, bigla siyang nakaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure, dahilan upang agad siyang dalhin sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa ilang pa niyang kapwa-akusado. Bago pa man maisilbi ang warrant, personal siyang nagtungo sa Sandigan Bayan upang dumalo sa pagdinig ng kanyang motion to quash at motion to defer the issuance of a warrant of arrest. Ayon kay Marcoleta, kusa siyang humarap sa hukuman at wala siyang planong umiwas sa proseso ng batas. Gayunman, ipinaliwanag ng Sandigan Bayan na matapos suriin ang mga dokumento at ebidensyang iniharap ng Office of the Ombudsman, nakita nitong may sapat na batayan o probable cause upang magpalabas ng warrant of arrest. Nilinaw rin ng korte na ang warrant ay hindi paghatol ng pagkakasala kundi bahagi lamang ng legal na proseso. Ang kasong kinakaharap ni Marcoleta ay plunder, bukod pa sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa umano'y paglabag sa pagbabawal sa pagtanggap ng ipinagbabawal na regalo o benepisyo ng isang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Office of the Ombudsman, iniuugnay ang kaso sa umano'y pagtanggap ng humigit kumulang 75 milyong pisong campaign-related funds noong Enero 2025 mula kay dating Congressman Mike Defensor at iba pang individual. Ayon sa prosecution, ang naturang halaga ay hindi umano na ideklara alinsunod sa mga rekisito ng batas. Itinanggi naman ni Marcoleta ang mga alegasyon at sinabi niyang ipaglalaban niya ang kanyang panig sa hukuman. Si Senador Rodante Marcoleta, na kilalang isa sa mga pangunahing kaalyado at taga-suporta ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte, ay hindi lamang ang naharap sa kasong ito. Bukod kay Marcoleta, kinasuhan din ng Office of the Ombudsman ang dating Congressman Mike Defensor, negosyanteng si Joseph Espirito, at isa pang kapwa-akusado na si Aristotel Viray. Ayon sa mga ulat, naglabas din ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanila kaugnay ng parehong kaso. Matapos ang pagdinig, isinilbi ang warrant of arrest at isinailalim siya sa booking procedure ng Philippine National Police. Sumailalim siya sa fingerprinting, mugshot at iba pang standard identification procedures. Ngunit habang isinasagawa ang booking process sa Camp Crame, nagreklamo si Marcoleta ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng kanyang blood pressure. Dahil dito, agad siyang isinugod sa PNP General Hospital. Sa mga inilabas na medical findings, nakitaan siya ng mataas na blood pressure, mild pneumonia at degenerative cervical spine disease. Ayon sa mga doktor, kinakailangan pa niyang sumailalim sa karagdagang pagsusuri at rehabilitation therapy. Dahil dito, hindi muna siya itinuring na fit for transfer, kaya nanatili muna siya sa PNP General Hospital habang hinihintay ang opisyal na medical report na isusumite sa Sandigan Bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na isang mataas na opisyal ng pamahalaan ang naharap sa mabigat na kasong legal habang may iniindang kondisyon sa kalusugan. Noong 2012, inaresto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng kasong electoral sabotage. Kilala noon ang kanyang matagal nang iniindang sakit sa cervical spine na naging dahilan upang madalas siyang makita na naka-wheelchair at naka-neck brace. Habang nasa kustodya at nahaharap sa iba't ibang kaso, ilang ulit din siyang naospital para sa paggamot at rehabilitasyon. Kalaunan, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong plunder laban sa kanya noong 2016 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2014 naman, inaresto si dating Senador Juan Ponce Enrile kaugnay ng PDAF o pork barrel scam.
Dahil sa kanyang edad at mga iniindang karamdaman, ilang ulit din siyang naospital habang nasa kustodiya. Noong 2015, pinayagan siyang makapagpiyansa ng Korte Suprema sa humanitarian grounds. Makalipas ang ilang taon, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban sa kanya. Samantala si dating Chief Justice Renato Corona ay hindi inaresto. Siya ang kauna-unahang punong mahistrado ng Pilipinas na napatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment trial noong 2012 matapos siyang hatulang guilty ng Senado dahil sa hindi tamang pagdedeklara ng ilang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ngayong 2026, muling naging sentro ng pambansang usapin ang mga kasong may kaugnayan sa korupsyon matapos ding maaresto sina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla sa magkakahiwalay na kasong plunder na may kaugnayan umano sa mga flood control projects. Ayon sa mga reklamong isinampa, iniugnay ang mga kaso sa umano'y irregularidad sa pagpapatupad at pagpopondo ng ilang flood control projects. Kapwa nila mariing itinanggi ang mga alegasyon at iginiit na haharapin nila ang mga kaso sa tamang proseso ng batas. Bilang mga Pilipino, naway magsilbing paalala ang mga pangyayaring ito sa kahalagahan ng matalinong pagpili ng mga pinunong ating iniluluklok sa pwesto. Ang boto ay hindi lamang karapatan, kundi isang malaking responsibilidad na may direktang epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Naway ang bawat halal na opisyal, anuman ang kanilang partido o panig sa politika, ay magsilbi ng may katapatan, integridad at tunay na malasakit sa sambayanan. Ang paglilingkod sa bayan ay isang sagradong tungkulin, hindi isang pagkakataon para sa pansariling interes o sa anumang uri ng katiwalian. Sa huli, ang pinakamalaking talo sa corruption ay hindi lamang ang pamahalaan kundi ang bawat Pilipinong umaasa sa maayos na serbisyo, sapat na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon.